Nagbigay po kayo ng babala ang grupo ninyo, ang Philippine Amalgamated Supermarkets Association Incorporated, na dahil dito sa pagtaas ng presyo po ng krudo, susunod din yung pagtaas po ng presyo ng mga bilihin. Sigurado na po ba ito? At ano po yung unang tatamaan kung sakali man? Well, ang pricing is a management decision. So when you're asking kung sigurado, syempre, depende sa management ng retailer. No? So some will not. Pero ano po ang nakikita natin ng mga produkto na pinakaunang tatamaan dito kung sakali man? Well, syempre yung mga nagtaas ang manufacturer. Kapag nagtaas ang manufacturer, for sure magtataas ang retailer. Now, yung mga hindi nagtaas ng presyo ng manufacturer, no, maaari ding itaas ang presyo ng retailer dahil sa pagtaas ng cost of operation, no, because of salary increase, no, aside from gasoline and cost of electricity. Aside from, sabi nyo nga po, aside from salary, fuel price, kasama rin po dito yung pagtaas ng dolyar. Yes, kasi siyempre, pero yun naman manggagaling sa manufacturer na yun. Yung pagtaas ng Mm-mm. dolyar, o siyempre, yung cost of raw materials nila. Pag Oo. nagtaas sila, magtataas din kami. Siyempre. Kasama dito, Sir Steven, ang basic goods, bigas, hindi po ba, karne. Yes, because fertilizer, no? Imported ang maraming fertilizer. Over-dependent tayo sa mga imported raw materials. Mm-mm. So, fertilizer and all the other inputs, no, for planting and for manufacturing. No? Oo, So, yung because mga of fresh that, produce. malaki ang chance tataas ang presyo ng manufacturers. Nagbigay na po ng pahiwatig yung ilang manufacturers ng pagtaas ng presyo at kung sakali man, kailan po ito mararamdaman? Again, it's a management decision ng manufacturers, no? So, di namin masasagot yan. But most probably, there will be an increase. Yun po talaga yon. Yeah, expect an increase. No? I mean, it's not plausible to think na hindi magkaka-increase ng presyo ng bilihin. Sir Steven, hypothetical question, or actually kung hindi man sakali nangyari, kung hindi nagtaas ang presyo halimbawa ng krudo, pero nagtaas ang presyo ng salary ng Sweldo? ating workers, magtataas pa rin po talaga yung presyo nito mga goods natin? 100%. Pwede po ba natin i-explain yan sa ating mga kapatid na nakikinig ngayon kung bakit, kung sakaling hindi nagtaas ang krudo at nagtaas ang presyo ng kanilang sweldo, bakit tataas po yung goods natin? Okay, extreme example, hindi nagtaas ang manufacturers. So, parehong presyo pagdating sa amin, parehong puhunan. Kaya lang, cost of operation namin. Let's say, you have, 100 stores. Sabihin na natin you have 10 stores, no? 10 outlets, 10 supermarkets, no? Ilan ang tauhan mo? Kung bawat tindahan, meron kang, let's say, 50 katao, halimbawa lang, na sinisweldohan. Di ba? Multiply that by 10, 500 katao. 500 katao per day, increase of 60 pesos, no? So, magkano na yun? Then you multiply that by a month, you think, kaya, on the day na magtataas ang sweldo ng isang tao, ng tauhan mo, magtataas ba by 9.5% ang sales mo? Hindi naman kailangan 9.5% ang increase ng sales mo. Magtataas ba ng 5% ang sales mo? No? Yun ang tanong. Kung hindi magtataas ng kahit 1% ang sales mo, pero nagtaas ang input mo, ang salaries mo by 9.5%, which is the increase that's about to happen, for sure, kailangan magtaas ka ng presyo. Otherwise, palugi ka. I'm saying palugi, mababawasan ang kikitain mo. So at least, expected income, yes. Expected net income. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.